Tiniyak ni Pangulong Marcos na may mananagot sa mga anomalya sa flood control projects at iba pang katiwalian sa pamahalaan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag kasabay ng paggunita ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Ayon sa Pangulo, ang katiwalian sa pamahalaan ay hindi lang pagdanakaw ng pera ng bayan. Ito'y pagkitil din sa kinabukasan ng mga kabataan at pagyurak sa pangarap ng sambayanan. Maliit man na halaga ang sangkot sa korupsyon, dapat pa ring managot. At may managot dahil kung hindi, ay sisirain ito ang pundasyon ng lipunan. Anya, ang laban kontra katiwalian ay hindi lamang laban ng pamahalaan, kundi ng bawat mamamayang Pilipino. Tuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa usapin ng flood control kahit suspendido ang trabaho sa Senado. Kahapon, pinirmahan na ni Senate President Francis Cheese Escudero ang subpoena para sa mga may-ari at opisyal ng 8 construction companies na hindi nagpadala ng kanilang kinatawan sa ginawang investigasyon ng Senado ukol sa flood control. Ang nasabing hakbang ay bilang pagsuporta sa isinasagawang investigasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa mga maanomalyang flood control project. Balitang Express. Balitang Express. Naniniwala si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na hindi mangyayari ang isang ghost project kung walang kooperasyon ng Commission on Audit. Anya, dapat isama sa investigasyon ang COA. Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV umapila sa Malacanang na ituloy ang barangay at SK elections. Cebu Archbishop Uy nanawagan sa lahat ng mga opisyal ng pamahalaan na labanan ang temptations of greed. Malaking kasalanan anya ang pagiging gahaman at ganid. Posisyon ng Pilipinas nananatiling matatag sa kabila ng pagdami ng barko ng China sa West Philippine Sea. Tulong ng US at iba pang bansa inaasahan laban sa pang-aabuso ng China. Mami Dionisha Pacquiao kinilig nang sabihin ng kanyang live-in partner na si Mike Yamson na kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa kanila.